Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So, hindi muna tayo Norman Mangusin topic, no? May pag-uusapan lang tayo mga video na pinasa sa akin na para maiba naman tayo. Unahin natin to, no? I don't care if it's scripted or hindi. Kasi nangyayari talaga to sa totoong buhay. Danas na danas ko to. Panoorin natin to mga men. Bakit? Hindi, dapat yung sarili mo lang ito yung gagawin mo dyan. So, ito yung mahaba ang pila sa ATM. Naranasan nyo na to? Dahil, kadalasan gumagawa niyan, yung mga pinagsangla. Uso yung sangla ATM eh. Kasi nung empleyado ako sa retail nun, di ba may mga merchandiser kami. Yung isang bisor namin, ganyan ang gawain. Kung tutusin, bawal yun eh. Bawal yung ganun eh. Pero syempre, alam mo na, kanya-kanya din kalokohan, parang pakikisama na hindi mo na binabawalan. Kasi may Jollibee din ako. Oo, corrupt din ako nun. Hindi naman ako magpapaka-plastic na ako ay perfectong tao, di ba? May mga corruption na, may mga corruption practices talaga sa Pero wag niyong gagawin yun. Kung kaya niyong wag gawin, wag niyong gawin. Hindi siya maganda. Kasi yung isang bisor ko ganyan, yung asawa niya nagpapautang. Tapos kadalasan 'di ba pagka nandiyan na yung sweldo, siya yung magwi-withdraw ng mga ATM, 'di ba? Nagabi ka ng Minsan makakapal yan. Sabihin ninyo, nauna ako sa inyo. Lalo ka tumatagal, daldal ka ng daldal eh. Kayo makapal ang mukha, kayo nga makakapal yung mukha. Bigyan mo na lang yan. Bigyan na lang. Kasi kasuhin mo na. Tahimik ako dito, ako mag-isa. Kasi kasuhin mo na yung ginagawa mo dyan kayo. Nangangawin lang kami dito kakatayo. Maghintay kayo. Haba ng pila sa'yo, mahawa ka. Baba. Frustrating talaga yan, men. Pero hindi ko totally makontra kasi nga pumila din naman siya eh. Parang ang malas mo lang talaga na siya yung nauna sa'yo. Pero sana naiintindihan ko kung isang ATM lang ang di ba may limit ang withdraw ng ATM? Ang limit ng withdraw ng ATM yata, kada transaction is 25, tama ba ako? Pero yung sa isang araw, ang maximum mo ba ay 50? Hindi kasi ako nagma-maximum na withdraw eh. Pagka malaki yung withdrawin ko, katulad ng pinambili ng motor ko, nag-over the counter ako. Pero yung ganyan na yung sa ATM, alam ko maximum is 50. Pag ATM kasi ang pag tinitipid ko yung mga soldo ko na pumapasok sa ATM, ang withdraw ko lang pa isa-1,000, 'di ba? 1,000. Hindi ako nag-withdraw ng malakihan, lalo na kung wala naman akong gagastusin. Tama na isang araw withdraw akong siguro 1,000 or 2 araw na 'yon. Pang gasolina at pang kasi ang kadalasan trabaho ko naman mag-field lang tapos dito sa bahay. 'Di ba? Dito sa harap ng computer. Kaya daman-dama ko yung yung pag may nauna sa yung ganyan. Sometimes na dapat maging sensitive din yung magwi-withdraw. Kung pwede lang naman. Hindi naman bawal to. No? Hindi naman bawal pero ako sa sarili ko minsan, alam mo yung nagiging sensitive ako. Yung halimbawa, nag-withdraw na yung gawain ko na tatabi ako sa kabila. Di ba sometimes pag nag-withdraw ka, magbibilang ka ng pera. Bibilangin mo. Alam mo, hindi mo na ginagamit yung ATM, tatabi na ako sa kabila. Or halimbawa, pipila ka sa supermarket, may push cart ka, di ba? After gamitin mo na yung push cart, itatabi mo na yung push cart sa kabila. Yung mga simpleng ganon, yung kahit pa paano makakatulong ka dun sa yung susunod sa'yo. May mga ganon eh. Or sa pag kumakain ka sa Jollibee, hindi naman required to ha.
yung mga pinagkainan mo sa Jollibee, kahit huwag mo nang imisin, yung lahat ng ilagay mo na lang sa tray. Para pagdating ng crew na maglilinis, dadamputin na lang yung tray. Hindi na siya mahirapan na magganon-ganon pa. Mga simpleng ganon lang naman, no? Inuulit ko hindi naman required yon, pero mas gagaan ang buhay natin mga Pilipino kung ganon tayo lahat. Katulad nito, no, may convenient time na mag-withdraw sa ganyan pwedeng sa gabi, 'di ba? Kailan baka delikado, no? Lalo na pagka nakatunog na malaki ang withdraw mo. Pero di sa mall ka magano. 'Di ba? Kaya lang, 'di ba, pagka karapatan niya nga naman 'yun, pero sometimes nakakabwisit kasi yung ganyan. Ito yung mga bagay na kahit busit na busit ka, hindi mo talaga tahasang makontra. 'Di ba? Yung pagiging sensitive niya ay sa part na talaga ng pagkatao niya. Wala naman siya nilalabag na batas diyan, no? Nakakabwisit lang talaga. Tapos ang masakit pa nito, sa dami na winidraw niya, nung ikaw na, hindi na nagdi-dispense ng cash. Ang tagal mo naghintay sa likod. Bullshit. Kainis. Oo, nangyayari yun. Naranasan ko once yun. Gusto ko sipain yung ATM Tapos ang nakakabwisit pa minsan, pag sa BDO, di ba sa mall yun, alam naman nilang swelduhan. Alam naman nila na weekends, mga walang laman ng ATM, puro out of order lahat. Maaga ka nang pumunta sa mall, ano? Baka hindi pa nare-repilan, babalikan ng tanghali, ganun pa rin. Ano ba naman mga, ano yan? Anyway, next video. Asa na ba yan next video natin? Ito naman, hindi na nawala-wala yung ubo ko. Shit. Allergy ito sa mga pusa ko Okay. Ito naman. Ito yung doon sa tourism na nahihipokritohan ako dito sa mga tumutulig sa, although napabor ako doon sa mga sinasabi na, pero nahihipokritohan ako doon sa mga tumutulig sa dito Panoorin natin. Imbes na magagandang lugar sa bansa, pinuna sa Senado kung bakit mukha ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang nakapronta sa ilang tourism materials. Tinalakay rin ang mas mahal pa umanong flight papunta sa ilang local destination kumpara sa biyahe abroad. Ang sagot ng kalihim at ng ilang stakeholders sa pagtutok ni Oo nga, no? Mas convenient na pumunta ka ng Hong Kong kesa sa mag-travel ka dito sa Mindanao or sa yung pag regarding sa tourism, yung magbabakasyon ka, mas maganda pa sa Hong Kong. Berdeng mga kabundukan, asul na dagat, at iba pang world-class destination. Talaga namang you will definitely love the Philippines sa dami at ganda ng mga pwedeng pasyalan dito sa bansa. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism ukol sa iba't ibang hamon sa sektor ng turismo, inusisa ni Senador Raffy Tulfo kung bakit imbes ang mga magagandang tanawin ng Pilipinas, mukha ni Tourism Secretary Cristina Garcia Oo nga, no? Frasco. Pero kung napaka-hipokrito naman yan, asip naman yung mga politiko kayo, hindi nyo ginagawa yan, men, di ba? Ako, Ang lagi part of me, no? Part of me. Naiintindihan ko konti. Kasi, syempre, ito yung way niya para sabihin na marami akong ginagawa. However, hindi rin siya maganda kasi
parang kinakapitalize mo yung ano yung pagkakataon na magpakilala. Ano ba, tatakbo ka ba? Kilala nyo si ano, yung sa TESDA dati, si pangalan nun, yung matandang lalaki, yung may commercial na sumasayaw silang dalawa ni Sarah Geronimo. Galit na galit si Miriam Santiago dun eh. Sabi ganun, pasayaw-sayaw pa. Katanda-tanda na. Kabulshitan kasi yon yung commercial na yon na nakasama siya doon na sumasayaw kasama ni Sarah Geronimo. Yung sa TESDA yun, di ba? Nakalimutan ko na yung name nun eh. Tapos ngayon ito, hindi na bago ito eh. Raw nakapronta. Kabilang ang pagkakalagay ng mukha ni Frasco sa front page ng isang magazine. Ang tarpulin na may mukha rin Itong sa magazine, okay lang sana to kung halimbawa may interview siya. Pero kung pagbubuksan mo yung magazine regarding sa mga tourist destination tapos may pagmumuka ito si ate, hindi nga naman ano yun, hindi nga naman katanggap-tanggap yun. Pero kung halimbawa interview kay kay madam, okay lang siguro. isang magazine. Ang tarpulin na may mukha rin ng kalihim sa Boracay Airport. Ito naman, siyempre, gustong pakilala yung tourism secretary. Pero kailangan pa ba nito? Mukhang hindi na nga kailangan, ano? Kasi yung mga past tourism secretary, hindi naman yata nagpapaganito eh. At ang larawan niya sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Kasama na po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan, food, wellness. Actually, kahit hindi naman ganyang kataas na level, kahit nga barangay captain, ganyan na rin ang gawain, di ba? Meron nga ako nakita yung yung barangay clearance, akala mo class picture nandun yung pagmumuka nila eh. Pati mga mayor, pag mag-a-apply ka ng business permit, di ba, nandun din yung pagmumuka nila. Aminin nyo, yung mga may negosyo dyan, di ba? Noong nag-apply nga kami sa ng San Juan, ng di ba may business ako doon yung sa laruan dati. Andun din yung San Juan ba 'yon? Ay hindi. Sa pala yun, sa Valenzuela pala yung Ace Hardware dati. Nakikita ko na-mixed up. Ayoko, meron ba din ba sa San Juan? Sa Valenzuela ganun din. Sa Caloocan ganun din. Nung nasa Robinsons din ako. Mga mukha ng politiko. Ito pa may papakita ko sa ultimong trophy nga ng trophy ng basketball parang tanga lang Saan na ba yan? Pakita natin. Tawa ko ng tawa dito Yung parang hindi mo alam kung sino yung panalo. Ito champion daw. Ito yung di ba? Sa mga small na position nga laganap din yan Yung mo, ako na yung nahihiya Di ba? Bakit ka lang ilagay yung pagmumukha mo dyan, men? Ano ba? Para naman tayong tanga. Okay lang sana kung logo ng barangay ang nandyan Alam mo yun? Kung congressman ba to? Oo nga, congressman! Akala ko barangay captain. Congressman pala. Kasi nabasa ko dun sa comment, kapitan daw Oo nga congressman, ano ba yan? Para naman tayong tanga niyan na ba't nagiging culture yan? Sa ibang bansa ba, yung mga naninirahan dyan sa
let's say sa US, Canada, may ganyan ba yung mga politician sa inyo? Yung binabala. Alam ko pag campaign period, oo. May mga posters, 'di ba? Pero pag yung mga ginastos ng government na projects, may ganyan ba? O dito lang talaga sa Pilipinas? Actually, kahit sa saang lugar, saan kayo naroroon ba? May nakikita ba kayong politicians na ganyan? Kahit di sa Japan. Maliban na lang kung kailangan talagang, halimbawa may message na ipararating, pero yung mga projects, Yes. Di ba? Adventure. Paliwanag ni Frasco, hindi nila kinumisyon ang pagkakalagay niya sa front page ng magazine na nag-cover sa Philippine Pavilion sa Osaka, Japan. Absolutely. Had no consent, funding, or information on the part of myself or on the saan part ko yung picture na yun? Nagpa-pictorial ka, ma'am, na of the Department of Tourism. Hindi rin daw niya inutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport. Pero may approval yan alam ko Di ba? Maaring hindi mo inutos pero inapprove mo. Habang ginagawa lamang daw niya ang trabaho sa Lake Cebu kaya may larawan siya roon. Sagot ni Frasco. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and Pwede naman na nothing more. pwede niya pakita na talagang pinupuntahan niya yung mga I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self Tsaka isa pa, yan parang ang babaw nung puna sa kanya. Tatatlong insidente lang. 'Di ba? Hindi naman ganoon karami din maliban doon sa tatlo, yung sa magazine, yan, tsaka yung sa marami pa bang iba? Paki-inform na lang ako, baka hindi ko alam. Kasi yun lang ang sinisita sa kanya yung tatlo promotion would fall flat. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po Yun na rin ang ini-imply nyo 'di ba? Na kaya siya naggaganyan. Yun naman patutunguhan nun Si Senator Tulfo naman. Yun din yun yung paglagay sa mukha, yun din naman ini-imply nun kung nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon Wala. Never ka makakita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga mukha. Perhaps if it is the pleasure of the Yeah. senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. Of course, ma'am, you can Yes. visit. Why not? But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Sa unang bahagi ng pagdinig, inungkat din ni Committee Feeling ko parang pinopolitika lang si ma'am 'Di ba? Bakit ang iniisip? Yes, tatanong nyo, against ba ako doon? Oo, against ako doon. Pero, come on, hindi lang naman si ma'am ang gumagawa niyan Kahit di naman si Tulfo Yung anak mo din, di ba? May mga poster ka rin sa, yung mga anak mo sa Quezon City. Tingnan nga natin, Ralph Tulfo. May maaano ba ako dito? Ralph Tulfo. Ganyan din anak mo sa Quezon City. Saan ba yan? May nakikita akong mga mga poster ng anak niya Hindi, nakikita ko dito yung pumunta siya sa yung dumaan sa EDSA bus carousel. Yun nasita siya. O kayo din naman Yung medical mission nyo, Congressman
Ralph Tulfo, barangay, ano, di ba? Wala namang ano yan eh, wala namang, alam mo ba, men? Hindi, pwede siguro, private nyo ba to? Private funding nyo ba to? Pero kung government ito, men, parang, ganun din kayo. Ano pa ba yung ano? Nahanap ko. Alam ko meron to si Ralph Tulfo. Ang dami eh. Hindi lang yan eh. Wala, hindi ko na makita. Pero sa FB ang dami nun dati eh. Ayun, pati nga waiting shed eh. Ralph Tulfo. I mean, yung ano kasi, yung paninita ng ganun. Di ba? Eh, ginagawa nyo din naman. Hindi ko nagigets. Yung tourism nga na yan, ano lang eh. 3 lang yung napunan nyo eh. Di ba? Anyway, kayo, ano opinion nyo dyan? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang hapon po. Bye-bye.